Hello guys! Welcome back to this channel, Gaijin World! And today, pag-usapan natin yung latest update tungkol sa Visit Japan Web. Para dun sa mga babiyahe dito sa Japan, ano nga ba ang Visit Japan Web? I-check natin kung may mga changes ba sa kanilang registration process, kaya simulan na natin. So ito yung kanilang website. So doon sa mga babiyahe papunta dito sa Japan, nire-recommend ng Japan na gumamit kayo ng Visit Japan Web para ito doon sa mga darating dito at kailangan dumaan sa procedure sa immigration, customs, at para maka-avail din kayo ng tax-free shopping service. Ayan. Online tong ginagawa kaya hindi nyo naman kailangan mag-download ng app. So ano ba yung mga changes dito? Sabi nila, nung March 7 daw nagkaroon ng bagong URL or website change dun sa kanilang link. So check natin kung ano yung link na yan. So sabi nila naging https://services.digital.go.jp. Pero para hindi naman natin kailangan tandaan yan, type lang natin sa Google Visit Japan Web. So ita-type nyo lang itong Visit Japan Web. Okay? Para mas madali. Okay, so balik tayo doon sa kanilang main page. And so far, yun lang for this year, yun pa lang naman ang latest sa kanila, no? Pati yung naging unified na daw yung 2D codes for immigration clearance. So pinag-isa na lang nila yung QR code para sa immigration clearance tsaka custom declaration. So iisang QR code na lang ang papakita. Dati kasi last year magkahiwalay pa yung QR codes ng immigration at tsaka custom declaration. And gaya nga ng sinabi natin kanina, hindi nyo na kailangan mag-download ng app dahil ito ay online based na process. Okay? So hindi nyo kailangan mag-download ng application. So simulan na natin. So ito ganito yung magiging proseso niyan, ano? So dati kasi may quarantine pa, pero usually sa mga ano na lang ngayon yan, kumbaga yung mga rare case na lang talaga, dadaan pa rin naman kayo sa screening, pero hindi niyo na mapapansin na may screening na nagaganap doon. Kumbaga naka-ano na lang yun, naka-monitor na lang. Then immigration and custom. So sa immigration, click natin yung start using service and mapupunta tayo dito sa kanilang Visit Japan Web na login. So dun sa mga hindi pa nakapag-create ng account, yan, click nyo yung sign in for a new account. Ito, pag click natin yan, so papakita sa inyo, sign up for a new account, click agree, yan, agree, then click next. Then, kailangan natin mag-enter ng ating email address. Okay, so let's try na mag-enter ng email address, yan, and mag-create tayo ng password, yan, and then enter your password again. Okay, then click I am human. Yan. Tapos kailangan mo mamili dyan ng ano sabi niya dyan, objects that humans can ride. Medyo ano no? Camel yan, no? Camel. So dalawa lang ba to? Oh, okay, na-checkan na natin. Verify. Tama ba? Ayan. Verify. Then create account. Oops, may mali. Please enter a combination of uppercase, lowercase. So kailangan daw may combination of uppercase, lowercase. Then, click natin, create account. Ayaw niya, bakit? Ayan, dinagdagan ko na lang ng yun, pumasok. Okay, so may marireceive tayong confirmation code sa ating email at i-enter natin yun dito, yung confirmation code. So, chinek ko na yung email ko at ito yung lumabas. Then, check. Sabi dyan, check nyo mabuti kung nasa spam folder kung hindi nyo na-receive yung confirmation code. So, kapag okay na, i-check natin. And then, account creation completed. Ayan. So, pwede na tayo mag-sign in dito sa Visit Japan Web. Ganun lang kadaling gumawa ng Visit Japan Web account. Okay, so magla-login na tayo. Okay, so sa pag-login, click lang natin yung login button. Ayan. So gumamit tayo ng account na gawa na before. Okay, so sa main page ng Visit Japan Web, nandyan yung register user, your details kung saan ka mag-enter ng mga information mo gamit ang iyong passport. Ito, your details. And then, kung magre-register ka rin ng iyong family members, let's say hindi lang ikaw mag-isang pupunta dito, gamitin mo itong details of family members traveling with you para ma-register nyo rin sila. So, isang account lang ang kailangan mong gamitin at hindi mo na kailangan gumawa pa ng separate account para sa iyong family members. Then, once na nakapag-register ka na ng your details and family members, pwede ka na rin mag-register ng iyong plan to enter or return to Japan. So, ito yung kanilang button for registering a new planned entry return. And then, kapag nakapag-register ka na dyan, pwede din after entering Japan, pwede ka rin mag-avail nitong preparation for tax-free procedures. And other information that will guide you
while you're in Japan, nandito sa baba. Information of after entering Japan, like entered overseas travel insurance, which is kailangan talaga meron ka niyan dahil mahal magkasakit dito. Natural disaster information notice, official guide for traveling Japan. Okay, simulan natin sa taas. So click natin yung your details. Okay, sa your details, nakalagay dyan, even if basic information is revised, the registered information, immigration clearance, and custom declaration will not be automatically updated. Therefore, revise immigration clearance and customs declarations in the same way. So, kailangan daw kapag may change ka, let's say meron kang revisions sa mga in-enter mo, dapat parehas mong babaguhin yung sa immigration, customs, at saka yung immigration clearance and custom declaration. So, ano yung mga questions dito? Ano ba yung mga questions dito? Ito. So, do you have a passport issued by Japanese government? So, ang sagot natin dyan, no, kasi Philippine passport gamit natin. Then, do you live in Japan and will enter Japan with a special re-entry permission? So, do sa mga tourist, ang sasagot nyo dito, do you live in Japan? So, no ang sagot dito. Do you live in Japan and will enter Japan with special re-entry permission? Kapag galing ka sa Japan at lalabas ka ng Japan at magbabiyahe ka sa ibang bansa, like uwi ka sa Philippines, sasagot mo dyan, do you live in Japan? Yes. Tapos babalik ka sa Japan with special re-entry permission. So, ginagawa ito bago ka lumabas ng Japan sa board gate or dun sa airplane mismo or sa immigration, makukuha mo itong special re-entry permission. Isang maliit na papel lang ito na i-check pero importante ito guys para makabalik tayo dito ng maayos. Okay? So, pag tourist, no. Pero kapag dito ka nakatira at babalik ka sa Japan, yes. Then, meron ditong option sa baba. Check how to use tax-free procedures. Will you use tax-free QR code? Required, yes. Okay? So, ayan. And since na-enter ko na yung aking details dito before, gamit ang aking passport, once na in-scan nyo yan, gamit itong Visit Japan web camera nila, magpo-populate na dyan yung passport number, surname, given name, nationality, date of birth, date of expiry, at saka yung photo ng inyong passport, kung ano yung photo nyo sa passport ninyo. So basically, ganito yung itsura niya kapag mag-enter ka na ng mga answer mo dun sa questions like, do you have a passport? So sinagot natin dyan, wala tayong Japanese passport. Then, do you live in Japan? Will enter Japan? No. Kasi, let's say, kunwari, mag-tourist tayo dito. Then, will you use tax-free QR code? So, ginawa natin yes. Then, click next. So, ganito yung itsura niya kapag kailangan mo nang mag-scan ng iyong passport. Pero since may instruction naman dyan, and since nagawa na natin ito, susundan nyo lang yan para ma-capture niya yung mga information ninyo dun sa inyong passport. Okay? Ayan. So, pag kinlik nyo yan, take a photo of passport. So, antayin nyo lang na lumabas yung camera nyo dyan. Ayan na. So, pwede nyo rin itong gawin sa inyong mga phone dahil browser naman to. So, ganun yung proseso. Okay? So, balik tayo dito sa page, your details. And then, register. Click nyo lang yung register kapag okay na. Okay. So, ganun lang. Pagka na-register nyo na yung details ninyo, makikita nyo na tong checkmark dito, registered. So, pag details of family members naman, pwede kayong mag-add dito ng family members na makakasama ninyo. When a family member undergoes immigration procedures at the same time, can be registered as family members traveling with you. Entry and return procedures will be processed one person at a time. One immigration document is required per person. So, kahit na isang account kayo, magkaiba pa rin ang pag-process ng mga family members na kasama ninyo dito sa Japan. Okay. So, kapag ready na kayong mag-plan, click the register new planned entry return. Click nyo yan and nakalagay dyan yung mga previous entry natin. Gumawa tayo ng mga entry dito sa Japan kaya lumabas yung mga details dyan. Sabi niya dito, copy only the address in Japan accommodation from registered entry return. Kasi gumawa na tayo dati. So, doon sa mga magsisimula pa lang, kiklik nyo tong proceed registration without copying details. Para lahat yan ay ma-enter ninyo. Okay? So, kailangan nyo isulat dyan yung inyong, i-type yung inyong trip name. Kahit ano naman yan. Let's say, kunwari, May tour. May 2024 tour. Parang guide nyo lang yan. Planned arrival date in Japan.
So, kailangan nyo mag-enter ng data dyan, like date, kunwari March 30, 2024 at mag-a-arrive sa Japan. And yung port of embarkation. So, saan kayo manggagaling? Let's say, kunwari, galing kayong Manila. And yung inyong board flight number. So, kung saang airline kayo sasakay. Let's say, nasaan yung Philippine Airlines dito? Ano ba yung PA? PL ba yun? PR? Hindi. PA? Nangula. Asan ang hirap nung kasi code siya eh. Kung hindi ko naman sa ulo yung saan yung Philippine Airlines dito. Ayun, P. Ayan, Philippine Airlines. PR nga naman, di ba? PR. Ayan. PR, Philippine Airlines PAL. Then, kayo nang bahalang maglagay ng mga details nung flight number ninyo. Okay, required yan, both. Required. Then, click next. So, dito naman sa Visit Japan Web Register Planned Entry Return ay kailangan nyo maglagay ng address in Japan kung saan kayo mag-i-stay. So, kung bahay ang tutuluyan ninyo, meron kayong i-enter dito na postal code. Let's say, kunwari, 5090201. Yan, postal code natin. Then, pwede nyong i-click tong enter automatically using postal code para mag-populate nyo yun yung nandito. So, pag kinlik natin yan, lalabas na yung prefecture, city, and address. Para yan dun sa mga, alam nila yung postal code ng pupuntahan nila. So, ayan. Paano kung hindi nyo alam? Tignan natin Tanggalin natin yung postal code. Then, yan lang ilagay natin. Required. So, sabi dito, postal code, hyphen not required. So, di tayo naglagay na postal code. Then, naglagay tayo ng hotel. Let's say, kunwari, Gifu Hotel. Kunwari lang, Gifu Hotel. And then, contact number, 090-123-4567. Kunwari yan ang ating phone number. Then, confirm, enter details. So, yun. Okay siya na pwede nyo siyang i-enter dyan ng walang postal code. So, ang mga required dyan, yung planned arrival date in Japan, point of embarkation. So, kung kailan kayo darating dito, then yung point of embarkation kung saan kayo manggagaling, airline company which is PR, Philippine Airlines kunwari, or pwede kayong mag-Cebu Pacific or Air Asia, depende sa sasakyan ninyong airline. Then yung kanyang flight number, required din yon. Then yung address in Japan, which is kapag naglagay kayo ng postal code, automatic magpo-populate yung prefecture, city, and yung address. Then kung sa hotel naman kayo titira or mag-i-stay, titira tuloy. Sa hotel kayo mag-i-stay, ayan, kunwari nilagay natin Gifu Hotel and yung contact number ng hotel na yon. So pwedeng walang postal code na ilagay. So ang required lang is prefecture, city, address, tsaka yung phone number pagdating nyo dito sa Japan. Then register plan. Click natin yung register plan. So ayan na. Registered plan, entry, return, back to home. Okay, click natin yung back to home. So pagka balik natin dito sa Visit Japan Web main page, makita natin yung latest or yung most recent planned entry ay nandito na. Ayan May 2024 tour. Planned arrival date in Japan, March 30. Labo March 30 tapos May 2024 tour. Well, example lang naman yan. So, pag kinlik natin yung all entry return schedule, click natin yan, makikita nyo yung mga previous data na in-enter nyo dito. Ayan. So, pwede nyo siyang nangati ang ilong ko, pasensya na. Pwede natin siyang i-sort by newest planned arrival date or oldest planned arrival date. Yan. Tapos, scroll down below and makita mo pwede kang bumalik sa home. So, ayan guys, nakapag-register tayo kanina. Gamit yung your details para mapakita, para ma-register natin yung ating details. Yung registered planned entry return naman, yung kung kailan kayo darating dito. Then this one, using after entering Japan, pag kinlik natin tong preparation for tax procedures, pwedeng hindi nyo na to gawin kung hindi nyo naman gagamitin. So meron tayo ditong selection yan, yung name natin, and then create a tax QR code. Okay, so hindi pa tayo nakapag-create, kaya click natin yon para lumabas itong create a tax-free QR code. Have the landing permission seal affixed to your passport when you enter Japan ready. So makakakita kayo sa passport na yung passport na dala ninyo, na once na dumating kayo dito sa Japan, meron kayong makikitang ganitong sticker na nakadikit sa inyong passport. Okay, so what is the tax-free QR code? When purchasing tax-free items, instead of showing your passport or other required document, the tax-free QR code displayed in Visit Japan Web can be showed
to provide the required details to the store of purchase. So pwede mo daw ipakita yung QR code ng galing sa Visit Japan web sa isang store na merong tax-free, kumbaga na pwede kayong mag-avail ng tax-free doon, pwedeng inyong ipakita yung QR code galing sa Visit Japan web. Okay? Kahit yung QR code lang, pwede nyo na ipakita yan. This is not a replacement for the user's passport, residence card, or proof of immigration. Note that this method cannot be used at stores where tax-free QR codes cannot be used. So may mga store dito na hindi eligible for tax-free. Okay, na hindi nagpapa-avail ng tax-free. So i-check nyo yon, store na pupuntahan ninyo. Yan, click next. So ganun lang guys, i-scan nyo yung inyong passport and makakapag-create kayo ng QR code dyan. Then, let's go back. Yun. So ano pa yung mga makikita ninyo dito? Information of after entering Japan. Ayan. So pag kinlik natin tong entered overseas travel insurance, which is recommended na kumuha kayo niyan. Entered overseas travel insurance, strongly recommended. Depending on the answers to the questions, information on travel insurance website operated by the Japan National Tourism Organization will be displayed. Yan. So do you have overseas travel insurance? Pag sinabi mong no, ano lang naman siya, magbibigay siya ng suggestion. If you select yes for question 1, does the insurance also cover high medical expenses? So, mas maganda talaga kung meron kayo, no? Kasi merong scenario si Jin Sensei, okay? Nung nagbakasyon yung kanyang relatives dito, nagkasakit pero walang insurance, sobrang mahal ng binayaran sa hospital, okay? So, nilagnat, basta may sumakit sa kanya, dinala ni Jin Sensei sa hospital, pero walang travel insurance dito sa Japan. Kaya ang binayaran niya ata, pagkakaalam ko, is nasa lumagpas ng more or less siguro nasa 30,000 yen or 3 lapad. Kaya maganda talaga na meron kang travel insurance. Okay? Para hindi mo kasi masasabi kung biglang kang magkasakit dito. So ayan, confirm overseas travel insurance. Click natin yan. And mapo-forward ka ngayon dito sa website ng Japan Travel Guide. Ayan, there is a travel insurance that you can purchase even after you enter Japan. So basahin niyo yan guys. Alam ko nagawan ko na ng video to before. So pwede kayong mag-avail dito. Ayan, nandyan lang din yan sa Visit Japan web. Okay. So back to home tayo. And ayan, may iba pang information dito like natural disaster information tsaka official guide for traveling Japan. Makakatulong tong mga nasa baba na mga links para sa inyong pag-travel dito sa Japan. So ayan guys, I hope nakatulong itong bagong video natin for Visit Japan web para dun sa mga gustong mag-travel dito sa Japan. Like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!